Noong Taglagasnan, 1991 si Mangcardo de la Cruz, isang janitor sa isang pampublikong paralan sa probinsya ngang Tarlac ay nag-ikot, gaya ngang dati para sa kanyang night duty nililibot ang bawat sulok ng eskwelahan. Ngunit ng gabing iyon nasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya dapat nakita. Isang lihim na nagaganap sa loob na bahay nga prinsipal. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang kapalaran ay nagsimulang mabaluktot sa paraang hindi na may babalik pa. Pagkawi habang nasa hapagkainan sinabi niya sa kanyang, asawa may nakita ako sa eskwelahan na hindi ko dapat nakita. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o hindi. Iyon na ang huling alalahanin na narinig ngang kanyang asawa mula sa kanya. Noong Enero 1992, isang umagang malamig, ang simoyng hangin umalis ng bahay si Mangcardo matapos magsabi na baka gabihin ako ng kaunti ngayon. At hindi na siya kailanman bumalik. Sa panahong wala pang CCTV at cellphone mahirap mahanap ngang ebidensya kapag may isang taong bigla na lang naglaho. Sa loob lamang ng isang araw naglabas ng konklusyon ang nga pulis tumakas daw siya dahil sa utang sa sugal. Hindi naniwala ang kanyang asawang si Aling Elena. Bawat taon nagsusulat siya ng liham pakiusap at dinadala ito sa presinto ngunit sa loob ang 13 taon ni minsan ay hindi ito pinakingan. Para sa mundo ang kanyang asawa ay isang takas at siya na lang mag-isa ang sumisigaw ng katotohanan. Lumipas ang 15 taon. Noong Oktubre 2006, isang aksidenteng sunok ang naganap sa abandonadong paaralan. Nang bumaba, ang nga bumbero sa basement kung saan naroon ang boiler room isang kinakalawang na drum ang naghihintay sa kanila sa dilim. Mula sa siwang na kinain ng ang kalawang ay may tumatagas na madilim na pulang likido. Nang buksan ang takip sa gitna ng ngalata ng langis isang puting bungo ang lumitaw. Sa loob ng drum na iyon na hindi nabuksan sa loob ng 15 taon nakakulong, ang isang taong tinagurian ng mundo bilang isang takas. 2 buwan na lang ang natitira bago mag-expire ang prescriptive period ng kaso. Malalaman pa kaya ang katotohanang itinago sa loob ngang 15 taon bago mahuli ang lahat at sino ang taong nakulong sa isang lalaki sa drum at namuhay? Nang payapa sa loob ngang 15 taon simulan na natin ang kwento ngabing iyon. Noong Oktubre 14, 2006 Sabado malalim na ang gabi sa isang liblib na barangay sa bayan ng Dalisay, Tarlac. Sa dulo ngang makitid na sementadong daan na napapaligiran ng manggapalayan nakatayo ang isang lumang, gusalingang paaralan na parang isang dambuhalang anino. Isinara noong 1998 taon, nang walang pumupunta sa abandonadong paralang ito na ngayon ay pinamumugaran ng gatalahip at ligaw na damo. Ang sinangambuan na tumatagos sa mga basak na bintana ay lumilihangang isang nakakakilabot na pakiramdam na parabang may isang taong nagmamasit mula sa dilim. Grabe ang ganda ng atmosphere dito Kuya Miguel kapag dito tayo nag-shoot. Sigurado panalo. Na tayo sa film festival. Hindi ba sigaw ng bunso sa film club na si Paulo habang ibinabasiwas ang kanyang flashlight? Ibinabang ang presidenteng club na si Miguel, ang mabigat na bag ng kamera at tumango ng may kasiyahan. Ang 4 na estudyante sa kolehiyo mula Maynila ay nakahanap ng lumang paralang ito habang naghahanap ng lokasyon para sa kanilang horror film. Umakyat sila sa lumalangit-ngit na hagdan ng kahoy pumwesto sa gitna ng isang classroom sa ikalawang palapag at nagsimulang maghanda para sa shooting. Hoy, Paulo ayusin mo nga yung tripod ng ilaw baluktot yung sa hikaya tumatagilit mataray na sawi ni Miguel sa kanyang junior habang inaayos ang magagamit. Itinayo ng mga estudyanta ang halogen lamp sa tripod ngunit ang lumang sahig na gawa sa kahoy ay hindi pantay. Biglang dumulas patagilit ang tripod na hindi matatag sa hindi pantay na sahig. Sa sandaling, dumampi ang nag-init na ilaw sa tuyong sahig umusok ito at biglang nagliyab. Sunok na kumalaking problema. Tubitiwan niyo na lahat na kami takbo na sa labas, sigaw ni Michal habang nakmamadaling tumakbo palabas na silid. Sa loob ng classroom na punong tuyong kahoy at alikabok mabilis na kinain na apoy ang buong kisame. Alas
7:32 ngram gabi, isang residente sa kalapit na bukit, si Mang Ben ang nakakita sa makapal na usok at agad na tumawag sa mga bumbero. Dalawang fire truck ang dumating na may malakas na sirena at sa loob ng isang oras ay naapula ang apoy sa pangunahing gusali. Chief Kontrolado na po ang apoy sa main building. Papasukin na po ba natin para i-check ulat NG, isang bumbero, abang pinupunasan ang pawis. Inilabas NG Fire Chief na si Kapitan Jimenez ang plano NG gusali. Itinuro ni Kapitan Jimenez ang basement at inutusan ang kanyang nga tauhan na agad itong suriin. Dati itong pinaglalagyan ng kerosen para sa boiler kaya malaki ang panganib na sumabog ang anumang natirang langis. 3 bumbero ang nagbukas ngang kanilang ma-flashlight at maingat na bumaba sa madilim at maalinsangang hagdanan patungo sa basement. Bakit ang higpit ng pagkakasara ng fire door na to kinakalawang na yung bisagra ayaw gumalaw sabi ng bumbrong si Roy habang sinusubukang kalugin ang bakal na pinto bago umiling sa mga kasama niya sa likod. Sa huli gumamit sila nga cutting tool para piliting buksan ang pinto. Isang masangsang na amoyng langis at amag ang sumalubong sa kanila. Sa loob ngang storage room nagpapatong-patong ang nga lumang drum latangang pintura at iba pang nga basura. Nang itutok ng flashlight ang isang 200 litrong drum sa sulok ng laki ang mga matangang mga bumbero. Boss, tingnan nyo tume, tumatagas na may tim na pula mula sa siwang sa ilalim ng drum, sabi ni Roy na may takot sa mukha habang itinuturo ang malakit na likido sa sahig. Maingat na sinimulan ng mabumbero na hiwain ang takip ng drum gamit ang cutting tool. Umaling ongo. Sa basement ang matinis na tunong. Metal at maya-maya pa ay bumagsak. Sa sayang mabiyot na takip. Sa gitnang latak ng langis isang puting bungong tao ang lumitaw at biglang tumahimik ang lahat. Tao boss, may tao sa loop ngang drum na pasigaw si Roy at napaatras hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Agad na napuno ng mga sasakyan ng pulis at ambulansya. Ang paligid ng paralan at dumating ang mga investigador mula sa Homicide Division. Sa gitna nga usyoserong residente na naktipon lumitaw ang retiradong prinsipal na si Ginong Arturo Mendoza na putlang-putla ang mukha. Ang 76 taong gulang na lalaki ay nagsimulang mangginig na parang dahon habang pinapanood ang mga investigador na bumababa sa basement. Principal, may sakit po ba kayo? Bakit po kayo nanginginig? Nang ganyan tanong ng isang kapitbahay habang inaalalayan ang braso ni G. Mendoza. Hindi sumagot si G. Mendoza at nakatitik lamang sa pasukan ng basement na tila wala sa sarili. Makalipas ang 2 araw dinala ang gabuto sa PNP Crime Laboratory para sa masusing pagsusuri. 2 gintong ngipin na natagpuan sa kaliwang itaas na bahagi ng panga ang naging susi sa pagbubukas ng katotohanan pagkatapos ng 15 taon. 2 gintong ngipin sa itaas na kaliwang panga. Sigurado akong nasa record 2. Dalhin nyo rito lahat ng listahan ng nga nawawala noong 1992 ngayon din sigaw ni Detective Lorenzo Vargas habang marahas na ibinaksak ang mga folder sa kanyang mesa. Hinalungkat ni Detective Vargas ang nga maalikabok na dokumento hanggang sa mahanap niya ang isang missing person report na isinampa noong Enero 1992. Ang description ni Mang Cardo de la Cruz, 54 taong, gulang at janitor nun sa mababang paaralan ng Dalisay ay eksaktong tumukma sa mga buto. Agad niyang hinanap ang kay sa isang anak ni Mang Cardo na si Jose at naksagawa ang DNA test. Detective Tatay ko po bayan sa loop nga, 15 taon akala namin buhay pa siya at iniwan lang kami, tanong ni Jose na may panginginig sa boses habang hawak ang manggas na damit ni Detective Vargas. Noong Oktubre 28 dumating ang resulta mula sa crime lab, kumpirmadong mag-ama nga si Jose at ang taong pinakuhanan ng mabuto. Naktaka si Detective Vargas at bumaba sa basement ng presinto para kunin ang isinarang kaso. 15 taon na ang nakalipas. Nakasulat sa dokumento na si Mang Cardo ay tumakas dahil sa utang sa sugal.
Base sa salaysay ng masaksi na pagdesisyonan na kusa siyang umalis at isinara ang kaso. Nakakabuwisit na pamura si Vargas at ibinato ang folder sa mesa. Kailangan niyang malaman kung sino ang saksi na nagdiin sa isang taong pinaslang at ikinulong sa drum bilang isang takas. Dahan-dahang sinundan ng kanyang daliri ang pangalan sa ilalim ng saksi. Malinaw na nakasulat dun ang pangalan ni Ginong Arturo Mendoza, ang taong pinakamasugid na nakpatoto sa pagtakas ni Mang Cardo 15 taon na ang nakararaan. Isinara ni Vargas ang folder at sumandal sa kanyang upuan. Ang pangalang Arturo Mendoza ay tila tumutusok sa kanyang nga mata. Kailangan niyang alamin kung sino ang pulis na nag-asikaso ang kaso at basta na lang isinara ito bilang isang simpleng pag-alis. Sa maalikabok na logbook nakita niya ang pangalan ng retiradong pulis na si Pedro Aguilar. Sa edad na 68 siskete. Aguilar ay namumuhay na nang tahimik sa isang maliit na bahay sa bayan. Nang pumasok si Vargas, sa bakuran at ipakita ang kanyang badge isang tensyonadong sgete. Aguilar ang tumingin sa kanya mula sa kanyang pagkakaupo sa sahig. Umupo si Vargas sa tabi niya at inilabas ang kanyang kwaderno. Nandito po ako para sa kaso ni Mang Cardo de la Cruz, yung janitor sa mababang paaralan ng Dalisay. Noong Enero 1992, kayo po pala ang direktang tumanggap ng report. Kuskos ng kuskos si Sgete. Aguilar sa kanyang tuhod bago nagsalita. Naalala ko yung janitor na yon. Yung asawa niya ang unang pumunta sa presinto. Umiyak at nagsisigaw na 3 araw nang nawawala ang asawa niya. Hindi pinalampas ni Vargas ang nanginginig na mga mata ni Aguilar at Eget na nagtanong. Pero bakit po hindi ninyo inimbestigahan at isinara agad bilang isang simpleng pag-alis ibinaba ni Aguilar ang sigarilong sanay, sisindihan at yumuko. Kinahaponan nun tumawag mismo si Principal Mendoza sa presinto. Sinabi niyang si Mang Cardo daw ay malaki ang talo. Sa tong-its at tinatakbuhan ang mapinakakautangan niya. Sabi niya kalat na raw. Ang balita sa buong eskwelahan kaya naniwala na lang ako. Itinigil ni Vargas ang pagsusulat at tinitigan si Aguilar na hindi makapaniwala. Dahil lang sa isang sabi-sabi nga, principal ginawa niyo ng takas ang isang tao. Ilang beses daw pong nagsumait ng lihampakyusap ang asawa niya. Ang tingin ni Aguilar ay naligaw sa sahig. Alam ko yan. Ilang beses siyang bumalik na may dalang papel. Pero paano ko pabubuksan ang kasong isinara na nang nakatataas nung nga panahong yon mas makapangyarihan pa ang prinsipal kaysa sa kapitan ng barangay. Naramdaman ni Vargas na wala na siyang makukuhang. Iba pa kaya't malamig niyang isinara ang kwaderno at tumayo. Dumiretso siya sa isang lumang bahay sa labas ng bayan. Ang samantadong pader ay sira-sira na at sa bakuran, may mga kupas na damit na isinampay na walang ganang iwinawagayway ng hangin. Kumatok siya at isang matandang babay na kuba na si Aling Elena ang hirap na naglakad papalabas. Mula po ako sa pulisya. May ilang itatanong lang po sana ako tungkol kay Ginong Cardo de la Cruz. Sa sinabi ni Vargas, nanginginig na binuksan ni Aling Elena ang pinto at pinapasok siya sa maliit na silid. Sa isang sulok, may isang lumang paper bag na nakalagay na tila napakahalaga. Kinuha ito ni Aling Elena at inilapa sa harap ni Vargas. Sa loob ng bag naroon ang 13 kopya ng mga lihampakyusap na isinulat niya taon-taon mula 1993 hanggang 2005. Hinding-hindi tatakasan na asawa ko ang maanak niya dahil lang sa utang. Taon-taon ko tong dinadala sa presinto pero walang naniwala sa akin, sabi ni Aling Elena habang hinahaplos ang kanyang sulat kamay at pinipigilan ang luha. Kinuha ni Vargas ang pinakalumang liham at marahang nagtanong. Bago po mawala ang asawa ninyo, may napansin po ba kayong kakaiba sa kanya kahit maliit na bagay lang po? Hinigpitan ni Aling Elena ang pagkakahawa sa kanyang mga kamay na nakapatong sa tuhod. Nga bandang taglagas ang 1991. Yon.
Pagkauwi niya, nakatulala lang siya sa hapagkainan. Tapos bumulong siya sabi, niya may malaki raw siyang nakita sa eskwelahan pro hindi. Niya alam kung dapat niyang sabihin o hindi. Hinintay ni Vargas ang kasunod na sasabihin ni Aling Elena. Nang tanungin ko kung ano yon sabi niya, tungkol daw sa prinsipal at dahil simpleng tao lang daw siya, walang mabuting idudulot kung makikialam siya. Mula nun hindi na siya ngumingiti. Tapos noong umaga in Enero 4 sabi niya, nakaduty daw siya at baka gabihin at hindi na siya bumalik. Isinara ni Vargas ang kanyang kwaderno, bumuntong hininga at tahimik na ipinikit ang mga mata. Pagbalik sa presinto, humingi siyang listahan ng mga gurong nagtuturo sa mababang paaralan ng Dalisay mula 1991 hanggang 1992. 4 na guro ang kanyang nakausap, ngunit lahat sila ay nagsabing naniwala lang sila sa sinabi ng prinsipal. Ang huli niyang pinuntahan ay si Ma'am Elvira, isang retiradong guro na may-ari na ngayon ng isang maliit na school supply store sa bayan, si Mang Cardo. Naalala ko na, parang laging may lap si Principal Mendoza. Sa kanya sabi ni Ma'am Elvira habang tinatanggal ang salamin. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa loob ng tindahan at lumingon-lingon si Ma'am Elvira bago ibinaba ang kanyang boses. Minsan nakita ko sila sa labas nega opisina, nega principal. Hawa ni Principal Mendoza ang braso ni Mang Cardo at parang galit na may sinasabi. Si Mang Cardo naman putlang-putla at hindi makapagsalita. Tumangho si Vargas at nagtanong kung mayroong partikular na malapit sa prinsipal sa eskwelahan. Nag-alinlangan si Ma'am Elvira bago nagsalita. May isang bagong guro nun, si Binibining Cristina Reyes. Alagang-alaga siya ni prinsipal. Ilang beses ko silang nakitang lumalabas sa bahay ng prinsipal pagkatapos ng klase kaya hindi maganda ang usap-usapan. Pero pagkatapos mawala ni Mang Cardo, wala pang 2 buwan bigla na lang siyang lumipat sa ibang paaralan. Ginuhitan ng makapal ni Vargas ang pangalan ni Cristina Reyes sa kanyang kwaderno. Kasabay nito pumasok ang junior detective na si Marco Santos sa opisina. Inilatag niya ang nga dokumento na naglalaman ng marekord mula sa munisipyo at salaysay ng dating kapitan ng barangay. Sir, tingnan niyo to. Walang utang sa sugal si Mang Cardo. Ang pinakamalaki niyang taya sa tong itsan sa baryo ay 100 piso lang. Walang record na nangutang siya. Inilabas ni Vargas ang personal records mula sa DepEd at gumiti ng malamig. Pawang kasinungalingan ang tungkol sa utang, sa sugal, at may malalim na hidwaan sa pagitan ni Mang Cardo at ng prinsipal. At higit sa lahat, ang babaeng guro na malapit sa prinsipal ay umalis agad pagkatapos ng insidente. Kumunot ang nuni Marco. Ibig sabihin, pinatay ngem prinsipal si Mang Cardo at pinalabas na tumakas dahil sa utang. Tumayo si Vargas at isinuot ang kanyang jacket. Sigurado na tayong hindi ito simpleng pag-alis. Oras na para hanapin si Cristina Reyes na nanahimik sa loob ng 15 taon. Noong unang linggo ng Nobyembre 2006, natunton ni Vargas ang kasalukuyang tirahan ni Cristina Reyes sa isang apartment sa Angeles City, Pampanga. Sa tulong ng ma-record ng DepEd at Civil Registry, nalaman nilang nagtatrabaho na ito bilang isang home-based tutor. Nang pindutin niya ang doorbell, bumukas ang pinto at isang babaeng may pag-alangan sa mga mata ang lumitaw. Nang makita ni Cristina ang police ID, agad siyang namutla. Nandito po ako para magtanong tungkol sa panahon ninyo sa mababang paaralan ng Dalisay. Pwede po bang pumasok, marahang tanong ni Vargas. Tumango lang si Cristina at pinapasok siya. Naupo si Cristina sa dulong sofa, nakapatong ang makamay sa kanyang tuhod at nakayuko. Ang kanyang daliri ay bahagyang nanginginig at ang kanyang labi ay tuyo. Inilabas ni Vargas ang kanyang kwaderno at diretsahang tinanong ang relasyon niya kay Ginoong Arturo Mendoza noong 1991. Unang assignment niyo po iyon, tama ano po?
ang relasyon ninyo nun kay Principal Mendoza matagal bago nakasagot si Christina. Noong una tungkol lang sa trabaho ang pinag-usapan namin. Pero simula Abril pinapupunta na niya ako sa bahay niya para magkape pagkatapos ng klase. Bilang bagong guro, hindi ko po matanggihan ang utos ng prinsipal. Ang boses ni Christina ay nangingini. Tinitigan ni Vargas ang kanyang muka hindi na kailangan pang itanong na hindi lang kape ang pinunta niya ron. Yumuko si Christina sa hiya at nagsimulang ikwento ang isang gabi noong Setyembre 1991. Nasa loob kaming ng bahay niya nang may marinig kaming kaluskos sa likod. Agad siyang lumabas at pagbalik niya sinabi niyang nakita niya si Mang Cardo na dumaan. Mula noon nagsimula na siyang maging balisa na parabang may nakmamasid sa kanya. Pansamantalang pinatigil ni G. Mendoza ang pagpunta ni Christina sa bahay niya at iniwasan na rin siya sa eskwelahan. Huminto sa pagsusulat si Vargas at tinitigan ang nga mata ni Christina. Kailangan niyang kumpirmahin kung totong binantaan siya nga, asawang prinsipal si Ginang Felicidad Mendoza. Hinipitan ni Christina ang hawa sa kanyang palda. Magadisyembre yon. Mag-isa ako sa classroom nang bigla na lang pumasok si Ginang. Binalaan niya ako na kapag nagsalita daw ang janitor pati ako ay hindi makakaligtas. Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako kapah naaalala ko ang malamig niyang tingin. Sa loob ng 15 taon itinago ni Christina ang lihim na ito. Nakumpirma na ni Vargas na noong Enero 1992 nang mawala si Mang Cardo, si Christina ay nasa Angeles City. Malinaw na pinilit ni G. Mendoza na ilipat si Christina sa ibang paaralan para patahimikin ito. Isinara ni Vargas ang kwaderno at bumalik sa presinto para kausapin si Marco. Sir malinaw na ang lahat. Si Mang Cardo na nakasaksi sa relasyon ni G. Mendoza at ang asawa nitong si Ginang Felicidad na nagbanta pa. Wala nang mas titibay pa sa motibong to sabi ni Marco habang gumuguhit sa whiteboard. Pinaaralan ni Vargas ang mga salaysay ng mga residente. Lahat sila ay nagsabi na para kay Ginang Felicidad mas mahalaga pa sa buhay niya ang reputasyon bilang asawang prinsipal. Malinaw na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang pangalan at pamilya. Kay Ginang Felicidad tayo mag-focus. Para sa isang taong nabubuhay sa reputasyon, ano kaya ang gagawin niya kapag nanganganib itong masira, sabi ni Vargas. Sakto namang dumating ang fax mula sa Crime Lab. Kinuha ito ni Marco at ibinigay kay Vargas. Isang nakakagulat na ulat may marka ng malakas na pakpalo ng isang matigas na bagay sa likod ng bungo. Tingnan niyo to, sir. Lubok ang buto. May pumalo sa likod ng ulo ni Mang Cardo para agad siyang patayin. Malinaw na krimen ito, sabi ni Marco. Tumigas ang muka ni Vargas. Agad niyang ipinatawag si G. Mendoza bilang person of interest. Umupo ang 76 taong gulang na si G. Mendoza sa interrogation room tuwid ang likod. Ngunit ang kaliwang kamay niya na nakapatong sa mesa ay hindi mapigilang manginig. Hindi po tumakas si Mang Cardo dahil sa utang. Principal, bakit po kayo naksinungaling sa presinto 15 taon na ang nakalipas, tanong ni Vargas habang binubuksan ang recorder at tinititigan ang nanginginig na kamay ni G. Mendoza. Tinakpan ni G. Mendoza ang kaliwang kamay gamit ang kanan. Sinabi ko lang ang totoo. Kalat sa eskwelahan ang balitang malaki ang talo niya sa sugal at tinatakbuhan ang nga utang. Anong kasinungalingan ang sinasabi mo, yan lang ang alam ko, matigas na sagot niya. Hindi na siya, pinilit pa ni Vargas at pinalabas na. Naiwan siyang mag-isa sa silid, pinatay niya ang recorder at isinulat sa dulo ng kanyang kwaderno kaliwang kamay patuloy na nanginginig. Noong Nobyembre 10, 2006, lumalamig na ang hangin sa bayan ng Delisay. Ngunit sa loob ng Homicide Division mainit ang hangaring nga investigador na malutas ang 15 taong misteryo. Nakakalat sa mesa ni Vargas ang nga dokumento para matunton ang nga ginawa ni G. Mendoza noong Enero 1992.
Habang hinihintay ang mga rekord mula sa DepEd tinititigan nila ni Marco ang mga salaysay, Detective Vargas may sulat po para sa inyo. Walang pangalan nang napadala, sabi ngang isang staff mula sa front desk at inyabot ang isang puting sobre. Nakasulat lang sa labas ay Homicide Division PNP. Ang postmark ay mula sa Angeles City Post Office. Dahan-dahan niyang binuksan ito at nakita ang isang papel na may nakaprint na mensahe, huwag ang prinsipal ang tingnan ninyo kundi ang pamilya ng prinsipal. Anong ibig sabihin nito, bulong ni Vargas? Kaining na ni Marco ang sobre. Malinaw ang intensyon ng nakpadala ituon ang investigasyon hindi kay Gay Mendoza kundi sa kanyang asawang si Ginang Felicidad. Sirbaka si Cristina Reyes ang nakpadala nito. Mula sa Angeles City ang postmark, malapit lang sa tinitirhan niya, sabi ni Marco. Inilagay ni Vargas ang sobre sa isang evidence bag para sa fingerprint analysis. Dahil si Cristina ang direktang binantaan ni Ginang Felicidad, may motibo siyang magbigayng tip. Samantala si Ma'am Elvira ay nakatira sa bayan malayo sa Angeles City. Muli ang investigasyon ay bumalik kay Ginang Felicidad. Habang hinihintay natin, ang resulta ng fingerprinting eye check mong muli ang mga ginawa ni Cristina. Malapit nang dumating ang sagot mula sa DepEd, sabi ni Vargas. Habang umiinom siya ang malamig na kape, biglang tumunog ang fax machine. Kinuha ni Marco ang papel. Isang tala na noong Enero 4 at 5, 1992. Sige. Mendoza ay dumalo sa isang seminar sa DepEd Regional Office sa San Fernando, Pampanga. Malinaw na nakapirma ang kanyang pangalan at may selyo pa na nagpapatunay na doon siya natulog noong gabi ng ika-4. Sir, tingnan niyo to. Enero 4 at 5 eksakto kung kailan nawala si Mang Cardo. Pero nasa San Fernando, si Mendoza. Napatawa si Marco sa pagkadismaya. Tinitigan ni Vargas ang kopya ang logbook. Kung nasa seminar si Mendoza, imposibleng siya lang mag-isa ang pumatay kay Mang Cardo. Mayroon siyang perpektong alibi. Tulad ng sabi sa sulat, posibleng ibang miyembro ng pamilya niya ang gumawa ng krimen. Kailangan nating balikan ang testimonya ng kapitan na nakakita kay Ginang Felicidad na kausap si Mang Cardo sa harap ng eskwelahan. Bilisan mo, sabi ni Vargas habang isinuswat ang jacket. Dumiretso sila sa bahay ng dating kapitan na si Mang Lando. Sa kanyang bakuran tambak ang balat ng kamote. Nagulat ang 61 taong gulang na si Mang Lando sa biglaang pagdating ng mapulis. Noong Nobyembre 91, sinabi niyo pong nakita ninyo ang asawa ng prinsipal na kausap si Mang Cardo. Pwede niyo po bang ikwento ng mas detalyado, tanong ni Vargas? Ay tinihil ni Mang Lando ang pakbabalat na kamuta at inalala ang nakaraan. Ang pagpunta mismong asawang ang prinsipal sa eskwelahan na bihira niyang gawin ay malaking usapan sa baryo. Medyo malayo ako kaya hindi ko nakita ang mukha nila. Pero galit na galit si Ginang habang kinakausap si Mang Cardo at si Mang Cardo naman parang takot na umiiling. Ang testimonya ni Mang Lando ay sumuporta sa teoryang mayroong pilit na ipinagagawa o pananakot si Ginang Felicidad kay Mang Cardo. Isinulat ni Vargas sa kanyang kwaderno mapilit na ugali ni Ginang Felicidad. Pagsakay sa kotse, kinakagat ni Marco ang kanyang kuko. 2 buwan na lang bago mag-expire ang kaso. Marami silang hinala ngunit wala pa ring matibay na ebidensya laban kay Ginang Felicidad. Kung walang matibay na ebidensya, hindi amin ang babaeng yon, sir. Paano na tayo nangingini, na tanong ni Marco. Hinipitan ni Vargas ang hawa sa manibela. Para bang naririnig niya ang sigaw mula sa loob ng drum. Ipinangako niya sa sarili na hanapin niya ang ebidensya at tinapakan ang silinyador. Pagsapit nga, kalagitnaan ng Nobyembre nagsimula na ang malamig na hanging amihan sa dalisay. Hinati ni Vargas ang investigasyon sa dalawa. Ang isang grupo ay nag-imbestiga sa nakaraan ni Ginang Felicidad, habang ang isa ay muling sinuri ang drum para sa pisikal na ebidensya.
Humingi sila ang karagdagang pagsusuri mula sa crime lab sa nga natirang substance sa loop ang drum sa nga fingerprint at maging sa paraan ng pagkakabuhol ng alambre na ginamit sa takip. Sa lumalabas na kabisado ni Ginang Felicidad ang bawat sulok ng eskwelahan. Ang bahay nila nun ay kitang-kita ang buong campus ulat ni Marco. Ayon sa mga residente alam ni Ginang Felicidad ang itsura eng boiler room sa basement halos, kasing alam ngang janitor. Ang susi sa kaso ay kung gaano kalaya siyang nakakapasok sa basement. Kapag may delivery daw ng krudo para sa boiler si Ginang Felicidad, mismo ang nagbubukas ng pinto ng basement. At hindi lang daw minsan madalas daw yon mangyari sabi ni Marco. Ang nagde-deliver nun ng krudo si Mang Andoy 64 anyos na ngayon ay nakatira pa rin sa bayan. Nakilala siya ni Marco. Maganda ang memorya ni Mang Andoy sir. Sabi niya pagkatapos ang taksibol ang 1992 hindi na raw sumasama si Ginang sa basement. Dati-rati laging siya ang nagbubukas ang pinto pero bigla na lang siyang huminto. Isinulat ni Vargas sa kwaderno pag-iwas sa basement pagkatapos ng taksibol 1992. Isang malinaw na ebidensya na pagkatapos mawala ni Mang Cardo noong Enero 1992 sinadya niyang iwasan ang lugar. Sa huling delivery daw noong taglamig na iyon sige. Mendoza mismo ang lumabas at nagpumilit na sa labas na lang ng pinto ibaba ang krudo hindi sa loob ng storage room. Malinaw na iniiwasan nilang may makapasok sa loob ng basement. Sakto sirnong 1993, pinalitan na nila ng gas boiler kaya wala ng delivery. Kaya yung drum na yon 15 taon na talagang hindi nagalaw sa dilim sabi ni Marco. Noong umaga ang Nobyembre 20 ipinatawag ni Vargas si Ginang Felicidad bilang person of interest. Dumating siya 10 minuto bago ang takdang oras nakasuot ng mayos, na damit at nakatali ang buhok. Sa edad na 73 tuwid pa rin ang kanyang tindik. At may kakaibang bigat ang kanyang presensya. Ginang, alam niyo po ba na may relasyon ang asawa ninyo sa isang guro sa eskwelahan diretsahang tanong ni Vargas. Dahan-dahang, kumurap si Ginang Felicidad at sumagot ng mahinahon. May mga narinig akong sismis pero hindi ko nakumpirma. Nagtiwala ako sa asawa ko hanggang sa huli. Maging sa balitang, natakpuan ang nga buto ni Mang Cardo sa drum sinabi lang niyang nakakakilabot na pangyayari. Habang nausap sila tinititigan ni Vargas ang kanyang makamay. Nang banggitin niya, ang pakikita nila ni Mang Cardo sa harap ng eskwelahan noong Nobyembre 1991, bahagyang kumuyom ang kanang kamay ni Ginang Felicidad. Hindi ko na matandaan kalmadong sagot niya ngunit nahuli na ni Vargas ang kanyang pagkataranta. Itinigil na ni Vargas ang interogasyon at pinalabas na siya. Sir, hahayaan na lang ba natin siyang umalis mukhang hindi biro ang babaeng yan na aalalang tanong ni Marco. Nung gabing iyon na surveillance, si Marco malapit sa bahay nga Mendoza. Wala pang isang oras pa kawi ni Ginang Felicidad, lumabas mag-isa sige. Mendoza at naglakad papunta sa isang madilim na daan sa likod ngang kanilang baryo. Lampas alas 9 na ngang gabi ngunit naglalakad siya sa dilim halatang balisa. Pagkatapos ikwento ni Ginang ang tungkol sa interogasyon lumabas agad sige, Mendoza. Ibig sabihin hindi na sila mapakali ulat ni Marco kinaumagahan. Makalipas ang ilang araw dumating ang resulta mula sa crime lab. Ang buhol sa alambre na ginamit sa takip ngang drum ay hindi pang industriya. Ito ay isang ikot na buhol na karaniwang ginagamit sa probinsya para paktaliin ang mga kawayan sa pagpapatuyong palay o mais. Hindi ito gawa ang isang mekaniko o isang malakas na lalaki kundi ang isang taong sanay sa gawaing bukit. Isang ikot na buhol. Ito na ang kailangan natin, sabi ni Vargas. Tiningnan ni Marco ang kalendaryo. Malapit na ang deadline. Wala nang 2 buwan. Tumayo si Vargas determinado. Ipinatawag ni Vargas sina G. Mendoza at Ginang Felicidad
Nang sabay ngunit may 30 minutong pagitan para hindi sila makausap. Dinala, sige. Mendoza sa interrogation room sa unang palapag at si Ginang Felicidad naman sa ikalawa. Principal, mas detalyado po ang itatanong ko ngayon. Mukhang pagod na pagod po kayo, sabi ni Vargas nang pumasok siya. Nakatiklop ang mga kamay ni Ge. Mendoza sa mesa. Tulad ng sinabi ko dati, wala talaga akong alam. Si Mang Chardo ay principal, maganda sana kung amin kayo pero dapat tama ang nga detalye, putol ni Vargas. Ipinakita niya ang logbook mula sa seminar sa San Fernando. Sa isang iglap na mutla, sige Mendoza. Ipinaliwanag ni Vargas na ang seminar na iyon ay special request ni principal at hindi alam ng ibang guro. Yumuko sige Mendoza, nanginginig. Para bigyan ng oras ang asawa ninyo na gawin ang krimen, sinadya ninyong umalis ng bahay, hindi ba, tanong ni Vargas. Biglang sumigaw, sige, Mendoza, ako ang gumawa. Ako ang pumatay. Kay Cardo walang alam ang asawa ko, ngunit alam ni Vargas na nagsisinungaling siya. Nang ipakita ni Vargas ang ebidensya ng seminar, gumuho ang pagtatanggol ni G. Mendoza at nagsimula siyang umiyak. Umakyat si Vargas sa ikalawang palapag kung saan kausap ni Marco si Ginang Felicidad. Ginang, nagsinungaling pa ang asawa ninyo para protektahan kayo. Sinabi niyang siya ang pumatay kay Mang Cardo, malungkot na sabi ni Vargas. Nanginginig ang labi ni Ginang Felicidad ngunit hindi pa rin nagsasalita. Inilabas ni Vargas ang 13 liham pakiusap ni Aling Elena. Ang asawa ko ay hindi takas. Nang mabasa ito ni Ginang Felicidad, nagsimulang mamasa ang kanyang nga mata. Sa wakas gumuho ang kanyang depensa. Patawarin niyo ako sa ginawa ko sa asawa niya. Nakasala ako ng malaki, umiyak na sabi niya. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Noong Setyembre 1991, naging balisa ang kanyang asawa. Alam niyang may mali. Nakita niya ang pagpunta-punta ang gurong si Cristina Reyes sa bahay nila. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Mang Cardo tuwing kaharap ang prinsipal. Nang malaman niyang nasaksihan ni Mang Cardo ang relasyon ng kanyang asawa, nagsimula siyang kumilos. Noong Nobyembre, hinarap niya si Mang Cardo. Alam ko ang nakita mo. Noong Setyembre, huwag mo nang itago sa akin. Inalok niya itong para sa matrikula ng anak nito, ngunit tumanggi si Mang Cardo. Gagawin ko lang po ang trabaho ko, sabi nito. Ang pagtanggi ni Mang Cardo ay naging isang bombang naghihintay na sumabog. Ang nag-iisang saksi na sisira sa kanyang reputasyon. Pinilit niya ang kanyang asawa na ayusin ang problema. Pumayag ito sa pamamagitan ng pananahimik. Nag-apply ito sa isang seminar para magkaroon ng alibi. Nung gabi ng Enero 4, 1992, kinatok niya si Mang Cardo sa staff room. Sinabi niyang may tumatagas na krudo sa boiler room. Habang nakayuko si Mang Cardo para tingnan ang tubo, kinuha niya ang isang pala at buong lakas na ipinalo sa likod ng ulo nito. Agad itong bumaksak. Kinuha niya ang susi mula sa bulsa ni Mang Cardo, binuksan ang storage room at isinilit ang katawan sa isang drum. Itinali niya ang takip gamit ang isang ikot na buhol na natutunan niya sa bukid. Pagbalik ng kanyang asawa, tinulungan siya nitong itayo ang drum at takpan ng magabasura. At sila ang tumawag sa presinto para ikalat ang sismis na tumakas si Mang Cardo dahil sa utang sa sugal. Nang masunog ang eskwelahan, sinabi ngang, asawa ko, tapos na ang lahat. Tapos na talaga, umiyak na sabi ni Ginang Felicidad. Ginang Felicidad, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Ricardo de la Cruz, sabi ni Marco habang isinuswat ang posas. Hindi na siya pumalak. Noong Disyembre 2006, isang buwan bago mag-expire ang kaso, isinampa ang kaso laban sa mag-asawang Mendoza. Si Ginang Felicidad ay kinasuhan NG murder at si G. Arturo Mendoza bilang kasabwat. Nung taksibol NG 2007, nagsimula ang paglilitis, puno ang korte. Sa likod nakaupo si Aling Elena at ang anak niyang si Jose. Nandun din si Cristina Reyes bilang testigo.
Inamin niya ang relasyon nila ng prinsipal ang pananakot ni Ginang Felicidad at ang pagpapadala niya ng liham sa mga pulis. Hindi ko na makayanan ang konsensya ko, sabi niya. Ang gahato 12 taong para kay Ginang Felicidad at 7 taong para kay Arturo Mendoza. Indi na silong mapela. Paglabas em nigrang makorte de numog enigean reporter si Aling Helena. Hindi siya huminto at tumingala lang sa langit. Ang mahalaga may lilibing na namin ng maayos ang asawa ko. Hindi na sa malamig na drum sa basement kundi sa mainit na lupa bulong niya. Nang matapos ang lahat kinausap ni Vargas, si Cristina, sa parking lot. Kung hindi dahil sa tapang ninyo, baka hindi nalutas ang kasong ito. Maraming salamat. Noong tek-araw ngang 2007, inilibing ang ngalabini, Mangkardo sa sementeryo ng Dalisay. Ang retiradong pulis na si Skete Aguilar ay personal na humingi ng tawad kay Aling Helena. Ang dating bahay nga Mendoza ay napabayaan na. At sa kinatatayuan ng lumang paralan isang senior citizen center na ang itinayo. Sa lapida ni Mangkardo, nakasulat lang ang kanyang pangalan at mga petsa. Walang ibang salita. Ayon sa anak niyang si Jose, walang salita ang makapaglalarawan sa 15 taong tiniis ng kanyang ama. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ang 15 taon ay sapat na para lunukin ang buong buhay ng isang tao? Si Mangkardo de la Cruz ay walang ginawang masama. Nakita lang niya ang hindi niya dapat makita. Ang kanyang simpleng katapatan ang nagdala sa kanya sa kamatayan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang 13 taon ni Aling Helena. Taon-taon siyang sumisigaw na ang asawa ko ay hindi, takas ngunit walang nakinig. Isang kasinungalingan ang yumurak sa buhay ng isang pamilya. Kung noong 1992 hindi lang naniwala ang mapulis sa sabi-sabi ng isang prinsipal kung nag-imbestiga lang sila ng kaunti hindi sana nagdusa, si Mangkardo saluk ng drum saluk ng 15 taon. Kung hindi dahil sa aksidenteng sunok baka hindi na nabuksan ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas sa parang hindi inaasahan. Maring ikulong ang drum ang isang bangkay sa loop ang 15 taon ngunit hindi nito kayang ikulong ang katotohanan magpakailanman. Ang huling sinabi ni Aling Helena ang tumatata sa isipan ang mahalaga maililibing na namin ng maayos ang asawa ko. Hindi na sa malamig na drum sa basement kundi sa mainit na lupa.